Introduction sa paglalahad ng suliranin, pahina 106 to 111. So, ang una ay introduction at paglalahad ng suliranin. Ang aking explanation ay ito ang panimulang bahagi ng pananaliksik. Ipinapakita rito ang paksa at malinaw na inilalahad ng suliranin o problemang nais sagutin ng pag-aaral. Dapat itong maging malinaw, tiyak, at madaling maunawaan. Sa number 2, kaligiran ng pag-aaral. Nagbibigay ito ng background o pinagmulan ng paksa. Ipinapaliwanag dito ang mahahalagang impormasyon at konteksto upang mas maunawaan ang pag-aaral. Number 3, pagpili ng paksa. Dapat ang paksa ay mahalaga, interesante at sa mananaliksik. Interesante sa mananaliksik. Napapanahon at may sapat na mapagkukunan ng datos. Mahalaga rin isalang-alang ang kakayahan at oras sa paggawa nito. Number 4 naman ay layunin ng pag-aaral. Inilalahad dito ang gustong makamit ng pananaliksik. May pagkalahatang layunin at mga tiyak na layunin na sumusuporta. Sakop at delimitasyon. Ipinapakita rito ang hangganan ng pag-aaral, kung ano lamang ang kasama at hindi kasama sa pananaliksik upang mapatibay, malinaw at focus ang pag-aaral. Sa panghuli ay number 6, definition ng mga terminolohiya. So, ibinibigyang kahulugan ang mahahalagang salita o termino na ginagamit sa pag-aaral upang maiwasan ang kalituhan ng mga mambabasa. Yun lang po. Maraming salamat.